Hello, magandang hapon po. Ngayon po ay September 14, araw ng Huwebes. Maigsing video lang po tayo ngayon kasi ako po'y nagmamadali na dahil bibiyahe po ako ngayong 5 o'clock. Nandito pa ako sa bahay. Paalis na po ako. Pero gusto ko lang pong mag-post ng advance posting. Although delay na po ito, mapapanood nyo po ito siguro Sunday. Kailangan ko pong mag-advance post. At saka kasi napakaganda po nitong ikukwento ko po sa inyo. Masayang masaya po ako dito sa nangyaring ito. Kaya gusto ko na pong ma-share. Siguro alam nyo na rin. Pero ito po yung gusto kong iparating, yung aking opinion, aking feelings. Ito po yung tungkol sa Senate hearing doon sa national security na yung guest doon ay yung mga military, high military officers ng ating AFP at Coast Guard. Na ang nangyari nga po doon, yung doon sa una kong video, galit na galit po ako doon kay Senator Robin Padilla dahil yung ginawa niya po doon sa mga magigiting po nating mga sundalo, mga high profile officers na parang binastos po niya. Totoo po, para sa akin ewan ko po sa inyo, pero sa akin talagang binastos niya po. Wala siyang magandang sinabi na dapat diyan sa mga kasundaluhan natin na sila ay buwis buhay ang kanilang trabaho. At yung nangyayari dyan sa West Philippines na talagang nagmumuntik-muntikan na po silang yung talagang buwis buhay po. Dahil sila po ay gustong banggain sorry ng Chinese Coast Guard. Pero dahil sa kanilang pagtupad sa kanilang tungkulin na makapaghatid ng kabuhayan, pagkain doon sa mga tropa po natin na naka-station doon sa BRP Sierra Madre, ay talagang sinisikap po nila na talagang makarating doon. Pero ito pong Robin Padilla, ay bueno, wag na po, ayoko nang anuhin pa kasi masisira yung mood ko. At saka natalakay ko na po yun doon sa unang video. Ngayon, ang sobrang natuwa po ako, the same hearing na ang nagsalita po dito ngayon ay yung ating Senate President na si Mig Zubiri. Sayang nga lang po at wala doon si Robin Padilla. Umalis daw kaagad. Bakit kaya? Napahiya kaya siya doon sa ginawa niya? Dahil nasoplak-soplak siya ng mga ating mga military officers. Dapat lang. Sana po nandun siya. Hindi siya dapat sana umaalis habang hindi pa tapos ang hearing. Maganda na narinig niya sana. Pero, siyempre, kung nandoon nga naman siya, mapapahiya siya ng gusto. Siguro ko naman mapapanood niya ang video nung hearing na yon, nung part ng hearing, kung saan, napakaganda po nung sinabi ni Senate President Zubiri, na yun nga po talaga ang sadya doon ng ating mga magigiting na opisyal ng militar dahil gusto po nilang humingi ng dagdag na tulong. Dahil sa totoo lang po, kulang na kulang po ang budget para sa kanila. For so many years na pala. Ngayon lang natin yan nalalaman. Ngayon kaya sila lumapit doon dahil talagang kailangan na nila ng dagdag na pondo. Dahil nga dyan sa mahirap na kalagayan po dyan sa Ayungin Show, lalo na dyan sa West Philippine Sea. So ngayon po, nabawi po yung sa palagay, sa akin lang ako mismo ang sama ng loob ko doon sa ginawa ni Robin Padilla. So what more doon sa mga guest po doon, mga resource person doon na mga officers po, top officials ng Coast Guard and National Defense. So, siguro ko naman po nabawi yung naging sama ng loob nila kasi talagang nakaka-disappoint po yung ginawa ni Robin. Now, nangako po si Senate President
na ang buong Senado ay iisa po ang kanilang desisyon na sila po ay dadagdagan, lalakihan po ang kanilang pondo dahil kailangan po. Ngayon, ang tanong ko lang, bakit hindi nila tinalakay yung intelligence fund ni Sara Duterte na hindi naman kailangan? Kung yung intelligence fund ni Sara sana ang ibigay dyan sa mga tauhan natin dyan sa sa West Philippine Sea, aba, ang laking tulong po noon. Kaya lang, ewan ko sa inyo, dyan sa Senado, bakit ganon? But anyway, at least po, marami po ang natuwa. At siguro ko naman po, natuwa na rin po yung mga ating mga kasundaluhan, yung mga Coast Guard, yung lahat po sa Armed Forces. Dahil ipinangako po ng Senado na apwera lang kay Robin Padilla dahil talagang kontrang-kontra po siya. Anyway, nag-iisa lang naman po siya na kontra eh. Majority naman sa Senado ay okay po sa kanila yung pagbigay ng dagdag na pondo. At hindi lang po yun, pati po yung Kalayaan Islands, yung Kalayaan po na isang munisipyo. Nandoon pala yung mayor ng munisipyo ng Kalayaan Islands. So, kasama po sila sa bibigyan ng pondo dahil matagal na pala itong ilang taon nang napabayaan. Hindi nadadalaw siguro. Basta napabayaan po yung bayan. May mga nakatira po tayong mga Pilipino doon. Medyo malayo pa naman yun sa mainland Pilipinas eh. So ngayon, isa po itong napakagandang development na sa pamamagitan ni Senate President Zubiri na kahit papano naibsan po yung sama ng loob ng mga kasundaluhan natin sa sinapit nila sa bunganga ni Robin Padilla. At doon nga po ay pinasalamatan niya at inappreciate niya ng husto ni Senate President yung buong armed forces natin. Kahit na ako po dito sa aking vlog, sasabihin ko rin po na maraming salamat po at hindi ko masabi eh. Ako po ay lubos pong ina-appreciate ang inyong katapangan, ang inyong pagtupad sa inyong mga tungkulin kahit na sa kabila ng ito ay mapanganib po sa inyong buhay. Kung sa bagay, kasama na po yun sa inyong trabaho at pagiging makabayang Pilipino. Maraming salamat po at sana nga po ibigay kaagad yung kailangan ninyo at sana po mas malaki sa inaasahan ninyo, mas malaki pa sa dapat, mas malaki sa pondo ni Sara Duterte. Di ba nga po? Sana nga po kung may kakayanan din ako gusto ko ring makadalaw dyan sa teritoryo natin, sa Kalayaan Islands, sa Ayungin, dyan sa natin, mga kaislahan natin, yung sarili natin. Gusto ko rin po madalaw yan at kagaya nung ginawa ni Robin Padilla, nagbigay daw siya doon ng supply. Okay naman, kaso pinagmamalaki mo, Robin, na hindi ka ginulo ng China. Syempre naman, natimrihan yan eh. Tinimrihan yung mga kaalyado mo na wag guluhin si Robin Padilla. 'Di ba? Kasi nga kasama sa drama 'yon, sa script. O ngayon, basta masaya po, marami po ang natuwa dito kay Senate President Mig Zubiri. Ganyan. Kaso po Senate President Mig Zubiri, may kulang pa po diyan sa ginagawa ninyo. Maganda po yung ginawa ninyo na pag-approve dito sa hinihinging dagdag na pondo ng ating armed forces. Pero ang kulang pa po dyan sa trabaho ninyo ay hinahayaan nyo po ang mga bastos at grandstanding pabida kagaya ni Robin Padilla. At itong si Robin Padilla kasi, dati na nga siyang bastos,
mas lalo pa siyang naging bastos dahil namana niya yan kay Rapi Tulfo. Bastos talaga po. Hindi man anong akala ni Robin Padilla porke senador siya, mas mataas siya doon sa mga high-ranking officials and mga propesor. Kung makapagsalita, magtanong, napakabastos po talaga. Ayaw niyang pagsalitain yung tinatanong niya. Nagsasalita yung tao, kinakat niya lagi. Ayaw niyang pakinggan, ayaw niyang bigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Ipinipilit niya yung kanya. Napakayabang po, Robin Padilla. Napakayabang mo. Nagmamarunong ka, nagmamagaling ka, mali-mali naman ang mga nasa pinagsasasabi mo. At yun ang ibig ko sabihin po diyan kay Senate President. Bakit niyo po hinahayaan na mangyari ang mga ganito? Dapat sana po pag ganyang nagsasalita na ng mga kabastusan, wala ba kayong dapat gawin? Nakakaawa naman yung binabastos niyang tao. Hindi naman po yun basta-bastang tao eh. Matataas na opisyal yun. Dapat yun iginagalang at ina-appreciate yung kanilang magandang ginagawa. Ano po ang ginagawa ng Ethics Committee? Di ba mayroon kayong committee na ganun? Bakit hinahayaan ninyo yan? Ano kinakatakot nyo kay Robin Padilla dahil siya ay tuta ni Duterte? Gawin nyo po ang trabaho ninyo. Kaya tuloy bumababa ang kalidad ng institusyong Senado. Kinatuwaan ko yung ginawa nyo pero nasermonan pa rin. Yun lamang po. Anyway, maganda po yung ginawa nyo ngayon. Yung pag-approve doon sa kahilingan ng ating mga magigiting na armed forces. At maraming salamat po sa armed forces at kay Senator Zubiri. Hanggang dito na lamang po kasi nagmamadali po ako. Maraming salamat po sa panonood and see you in Manila. Bye.